Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click na lang Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's reflection. Ano nga ba talaga ang larawan ng tunay na pinagpala? Ayan guys, yan ang topic natin ngayon. So mula Monday hanggang ngayon, yan ang topic natin. So, ang sabi sa Biblia, yung mga tao daw na pinagpala ay yung mga taong nagtatagumpay sa buhay. Sila yung mga prosper, masagana, di ba? Ang kanilang buhay, kaya sila naging matagumpay. So, meron magtatanong, bakit ganoon ako? Sisimba rin naman ako, di ba? Nagdarasal. Bakit hanggang ngayon parang kapos pa ako? Wala pa akong na-receive na pinagpala. O blessing, di ba? Yun ang akala mo. Pero kung titignan natin guys, hindi lang naman pera 'yan, di ba? Hindi naman pera ang basya ng taong magiging pagiging blessing. So unang-una, kahit ang mga mayayaman, di ba? Mayaman na 'yan. Ang dami nilang problema actually. Diba? Minsan marami pa rin mayaman na nagpapakamantay dahil hindi nakakayanan. Diba? Kasi marami silang pinoproblema. Lalo na kung marami silang negosyo, lalo na merong nababankrupt sa negosyo nila. Problema sa dami ng tao, may mga matitigas na tao, di ba? Nakakaproblema sa kanilang negosyo. Yung pera nila, ang dami sa bangko. Di ba? So, marami rin mga problema ang mayayaman, hindi yung guarantee na kasaganahan lang sa pera. So, kung ikaw ngayon ay wala kang pera, halimbawa, di ba? Pero mayroong mga magulang na mababait, mga kapatid na sinusuportahan ka, mga kaibigan na lagi nandyan pag nangangailangan ka. Yun lang bagay na yun ay blessing na, guys. Yung humihinga ka lang ngayon, blessing na. Di ba? Kasi lahat ng yan, hiram lang. Humihinga tayo ngayon, blessing na yon para sa atin. Dahil nga, maraming taong naghahabol ng hininga. Diba? Nasa hospital yan. Bumibili pa ng mga oxygen para lang madugtungan ng kanilang buhay. So, kung ano meron ka muna ngayon, ipagpasalamat mo na ngayon. Diba? Darating din yung araw, lalo na kung magsisikap ka sa buhay ay yung makakamtan. So, kaya nga, ang sabi ni San Pablo sa pangalawang Korinto, chapter 9, verse 8. Ang sabi dito, wait lang guys nahawakan natin. Malakas ang hangin dito eh. So, ang sabi sa pangalawang Korinto, chapter 9, verse 8, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang lahat, ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. And guys, napakalinaw, di ba? So, tutulungan tayo ng Diyos higit pa daw sa ating mga pangailangan na kung minsan iniisip mo lang yung pagkain mo araw-araw. So, may mga sukli pang ibibigay sa iyo ang ating Diyos. Na pagka pinagpala ka naman, ang sabi dito, kailangan ay tumulong ka sa iba. Para yung pagpapala mo ay napunta rin sa iba, nakatulong ka rin sa kapwa mo. So, yun ang nagiging problema. Yung iba, pagka pinagpala sila, sobra-sobra na yung mga pera nila, hindi na nila maubos, gusto nila paramihin pa ng paramihin at hindi naman sila marunong magbigay. Impok lang na sila ng impok ng kanilang kayamanan. Kaya pag dumating yung araw, bigla silang nawala sa mundo, sinong makikinabang sa mga pinagpaguran mo? Unlike kung buhay ka pa, di ba? Yung mga sobra-sobra mong kayamanan ay pinamigay mo, pinantulong mo, pinuri pa ang Diyos, pinasalamatan pa. Kaya nga tayo pinagpapala ng Diyos para pagpalain din yung iba. Yun po ang purpose niya, hindi magiging selfish lang para sa ating mga pangangailangan.
Kaya yun po ang ating hingin sa ating Panginoon na sana i-bless tayo at para ma-bless natin ang iba. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa akin vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, tsak yun ay kayong pagkakaloob ng ating Panginoong Yesus na higit pa sa sapat. Kaya tayo pimanalangin muli. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Bedridden na. May taning na po sa buhay. At kung ano-ano pa mang karamdamang lumabalot sa kanyang katawan, ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. At ganun din po sa mga pamilyang nasira na nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ibalik niyo po ang kanilang magandang relasyon at pagbigkis-bigkisin niyo po muli sila. Ganun din po, Lord, sa financial na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na po, Lord, yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, Lord. 1 lata ng sardinas. Pambaon sa mga bata. Pambili ng gamot at kung ano-ano pa. I-bless niyo po ang aming hanapbuhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng itinihiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much.